Martin Romualdez ay nagsalita na nga itong si Martin Romualdez patungkol po dito sa pagpirma ni Bongbong Marcos dito sa trending na budget na ito na ang daming nagrereklamo nitong budget na ito, okay? Magre-react po tayo kasi meron po kasing sablay sa kanyang mga sinasabi dito, di ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Okay, so pag-usapan natin ito eh. Ako wala pa akong tulog pero pinili ko pa rin mag-vlog no kasi merong mga updates, okay? Ito ay patungkol dito ay itong si Martin Romualdez ay nagsalita na nga itong si Martin Romualdez patungkol po dito sa pagpirma ni Bongbong Marcos dito sa trending na budget na ito na ang daming nagrereklamo nitong budget na ito, okay? So yan po ay i-analyze natin yung sinabi ni Martin Romualdez at magre-react po tayo kasi meron po kasing sablay sa kanyang mga sinasabi dito, di ba? Sa totoo lang, ang mga statement ni Martin Romualdez, kasi nakikita naman natin, no? Plastic talaga. Kaplastikan talaga. Mamaya ipapakita ko yan mamaya at i-react natin, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ipakikita ko sa inyo yung sinabi po mismo ni Martin Romualdez. Okay? Ito yung sinabi niya. Pagkatapos pirmahan ni Bongbong Marcos, di umano, bito, pero yun pala, wala pa rin nangyari. Useless yung pagbito-bito mo, Presidente Marcos. Heto. Speaker Martin Romualdez said, the House of Representatives has approved 27 of the 28 LEDAC priority bills, as well as 61 out of 64 priority measures under the Common Legislative Agenda for the 19th Congress. So ito yung sinabi ni Martin Romualdez, We are well on track. We are well on track? Ito, kasi parang wala Parang hindi po nangyari itong sinabi ni Martin Romualdez. We are well on track to achieving our legislative goals under the President Marcos. Okay. Alam ko na. Sabi dito niya, we are well on track on achieving our legislative goals under the President. Kayo lang. Huwag nyo kaming isali. Okay? Kayo lang. Parang sinabi niya na itong budget na ito, naisa tama ito. Pero sa taong bayan, hindi. Kayo lang ang tama. Kasi, kayo yung hahawak ng pera Di ba? We are well on track on achieving. Ano yung ma-achieve nyo? Yung mamimigay kayo ng ayuda. So, pangalan nyo ang babango. We are well on track to achieving our legislative goals. So, ang goal po ninyo is zero budget ang PhilHealth. Meaning to say, wala kayong pake sa kalusugan ng taong bayan. Well on track na yun para sa kanya. We are well on track pero zero budget. We are well on track pero maliit ang budget sa education. Well on track. We are well on track. Bakit mo nasabing we are well on track? Kayo lang pala ang well on track. Kasi kayo po yung may hawak ng pera at mamimigay ng ayuda. Ganun ba? Nagtatanong lang kami. We are well on track to achieving our legislative goals. Ano yung goal ninyo? Na babango yung pangalan nyo sa pamimigay ng ayuda? Ganun ba? Sa Presidente Marcos. Sa Presidente Marcos administration. Well on track na sila. Pero tayo taong bayan, wala pa. Traktikarga pa. Ay nako. Grabe itong mga tao. Well on track na sila. Pero tayo, na well na tayo. Na well, nagsi-well na lahat tayo. Ay nako. Sabi pa ni Martin Romualdez, these laws and measures are concrete testaments to our unwavering commitment to the welfare progress of our nation. Talaga? Concrete testament raw. Kayo lang. Wala kaming di kami kasali ang taong bayan dyan. Anong welfare progress ng nation?
Walang welfare progress. Yung Pangil Bridge niya, sira-sira na. Di ba? Yung yung flood control projects nyo, inanod ng baha. Imagine ha, ang trabaho po ng flood control ay to control the flood. Di ba? Kung merong ulan na malakas. Pero ang nangyari, ang flood ang nagko-control sa flood control. Ang baha na ang nag-control. Tapos sasabihin mo dito na concrete testament to unwavering commitment to the welfare and progress of our nation. Nasaan yung progress? Martin Romualdez naman. Nasaan yung progress, yung pagpamimigay ng ayuda? Progress yun para sa'yo. Sa bagay, progress sa mga kaalyado ninyo. Nababango ang pangalan dahil namimigay ng ayuda. More tarpaulins to come. More tarpaulins to come, di ba? Oh, the more budget sa ayuda, mas maraming tarpaulin ang ilagay. Namimigay ng pera. Sabi pa ni Dan Fernandez, doblehin namin ang pagbigay ng pera. Ganyan na po ang bansa natin ngayon na bigay ng pera. Bahala na si Batman. Diba? Kahit, diba, para sa akin, namimigay kayo ng ayuda, useless. Mahal pa rin naman ang bigas eh. Unahin nyo yung bigas. Unahin nyo yung ibang mga bagay na sobrang mahal na hindi na po afford ng taong bayan. Diba? Ang hirap sa inyo, bigay kayo ng bigay ng pera, okay lang kung bibigyan nyo tag-1 milyon ang tao, okay yun. Pero yung kung 5,000 lang, ano makakain namin dyan? Pang ano lang yan eh, pang 2 araw, 3 araw lang yan eh. Di ba? Pero thank you pa rin, no? Thank you pa rin. Pero wag nyong ipasok sa inyong mga bulsa ang taong bayan. Di ba? Wag mong sabihin na ito ay mga concrete testament of our unwavering commitment. Ano yung commitment nyo? Na mamimigay kayo ng pera? Yun ang commitment nyo? Yun ang commitment nyo, pero meron ng mga nagugurgur na mga tao dahil binaha ang kanilang bahay? Progress of our nation? Anong progress na sinasabi nyo? Ngayon wala ngang isang gustong pumunta dito na na mga investors dahil natatakot? Dahil nagpupulburon ang mga tao? Di ba? Huwag mong sabihin na ganyan. Ako pa sa iyo, Martin Romualdez. Huwag niyong idaan sa mga ganito. This is purely pamumulitika yung style ninyo. Kaya ito Martin Romualdez, huwag kang magalit ha. Opinion namin ito. Opinion po namin ito na hindi po namin nagugustuhan yung mga ayuda-ayuda na yan. Ang gusto po ng taong bayan, Martin Romualdez, ay bigyan nyo ng malaking budget ang Department of Education. Kasi ito yung mga mag-aaral na dapat nating bigyan ng pansin kasi ika nga, sabi nila, they are our future leaders, itong mga bata na ito. Importante po kasi ang kaalaman na bright at matalino at educated ang mamamayang Pilipino. Kasi po, itong edukasyon ang ating ipaiiral kahit hindi na po kayo mamimigay ng ayuda, kusang hahanap ng pera itong mga bata na ito in the future. Kasi wala po, ang kaalaman po ng tao, hindi po yan mapapalit ng pera. Ang kaalaman po, mahirap na yan kapag nandito na yan sa utak. Dala-dala niya ang kaalaman niya, mabubuhay ang tao. Yan ang isipin mo, Martin Romualdez. Pero yung ayuda mo, bigay ka ng bigay ng ayuda dito sa mga tao pero hindi mo binigyan ng edukasyon, wala silang magagawa kundi hingi lang sila ng hingi until na magurgur sila. Totoo yan. Wala, hindi mo binigyan ng kaalaman ng tao eh. Yung sabi ko, kaya nga merong kasabihan sa, I think this is in the Bible or this is a quote, I'm not so sure. If you give a man a fish, he will live for 1 day. But if you teach a man how to fish, he will live forever. Diba? Palakpakan. Kasi ito, maganda kasi na wisdom yan eh. Maganda kasi na wisdom yan. Kasi kung ikaw, bibigyan mo ng ayuda ang tao, no? Mga ilang araw, ubos na yan eh. Pero if ang tao, bigyan mo yan ng knowledge, paaaralin mo, turuan mo kung paano kumita ng pera, kahit hindi mo na yan bigyan ng ayuda, marunong na siyang kumita ng pera. Martin Romualdez. Sa bagay, kung sa bagay, pinanganak kang mayaman eh. Mayaman ka kasi pinanganak.
Hindi mo ito Martin Romualdez, hindi mo ito maiintindihan ang aming mga pinagsasabi ngayon kasi ikaw po ay anak mayaman. Hindi ka dumaan sa hirap eh. Hindi ka dumaan sa hirap, di ba? So you will never understand, okay? So yun po ang ating sabi ni GL Latorsa Vlog, si Martin mismo ang importer ng bigas na nakastock lang sa mga pier, ang daming mga tambay sa mga cargo. Oh, talaga? Hindi tayo makakonfirm yan unless if meron tayong ebidensya o wala, okay? So yun po, meron po kasi tayong makukuha na lesson dito sa vlog natin ngayon, okay? Na it's always na kung we want to have a leader, no, kasi malapit ng election, if we want to have a leader na makakaintindi sa mga basic problems natin, sabi nga ni former President Duterte, punta tayo doon sa leader na dumaan sa hirap. Tama rin naman kasi maiintindihan niya ang mga sitwasyon, no, ng mababang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman